Hi Cancer, welcome and this is your reading. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate. Piliin nyo na lamang and thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Give me the message for Cancer. Give me the message for Cancer. Okay. Give me the message for Cancer, please. Meron ditong The Hermit, upright. Six of Pentacles, upright. Give me the message. Meron ditong Seven of Cups, reverse. Give me the message for Cancer. Meron ditong Eight of Wands, upright. Give me the message. Meron ditong Four of Cups, reverse. Give me the message. Meron ditong Six of Cups, upright. Give me the message. Meron ditong Two of Wands, reverse. Temperance, and the Ten of Swords, okay? Nafe-feel ko dito, no, may message kang marireceive. Nakikitaan ko rito na mabilis itong parating sa'yo, or pwede rin sabihin na meron ditong tao na nagbabalak na puntahan ka. Okay? Kasi itong tao na to, tapos na yung kanyang pamimili, no? Kasi nafe-feel ko dito na maybe naging option ka ng tao na to, or pwede rin sabihin na nilagay ka in third party. Pero ganun pa man, ano, hindi halos lahat makaka-resonate. Ito lang yung nararamdaman ko. Kasi meron ditong tapos na mamili, or pwede rin sabihin na ikaw tapos ka na magdesisyon. Meron kang iniisip, meron kang pinaplano, or meron ka nang napili na tatahakin. Okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Kasi nakikitaan ko dito na meron ka dito before na pinagpipilian. Pwede rin sabihin na dalawang trabaho pinagpipilian mo kung alin yung pipiliin mo. Or pwede rin sabihin na merong pag-ibig na kung saan, ano, nilagay ka in third party. Ito lang yung nararamdaman ko sa Seven of Cups reverse. Pero ganun pa man, dahil naka-reverse na siya, meron ka na ditong napili, or meron ka ng gustong tahakin na landas. Mapa sa pag-ibig man o mapa sa trabaho. Meron ka ng pinili na kung saan, ano, nagkakaroon ka dito ng mas maliwanag or nagkaliwanagan sa iyong sitwasyon. Ito lang yung nararamdaman ko. Dahil lumabas dito si The Hermit and the Six of Pentacles and the Seven of Cups reverse, Eight of Wands upright, nafe-feel ko dito na merong offer o dumating na tong offer para sa'yo. Ganun pa man, dumating din sa point na namimili ka kung kukunin ko ba tong offer na to o hindi. Ganun lang yung energy, kasi dumating din yung point dito na inalisan mo to, or sabihin natin na nagmuni-muni ka, nagbibigay ka ng panahon para sa iyong sarili, nag-iisip ka dito kung ano ba yung dapat kong gawin. Ganun lang yung energy, ha. Then nakikita ko rin dito na bago ka nagdesisyon dito sa mga bagay-bagay, mapatrabaho o mapa sa pag-ibig man yan o anuman larangan, no, nafe-feel ko dito na meron kang desisyon na ginawa na kung saan, ano, pinag-isipan mo mabuti or binabalanse-balanse mo kung alin yung landas na tatahakin mo. Then nafe-feel ko din dito na nagkaroon ka dito ng kaliwanagan at nakita mo na kung alin talaga yung gusto mo or kung ano yung gusto mong tahakin. Ito lang yung nararamdaman ko, kasi meron ditong oportunidad na magbibigay sa'yo ng tuloy-tuloy na biyaya. Ito lang yung nakikita ko, kasi yung tipo ba na buwan-buwan sasahod ka ng maayos or magiging consistent to, na dire-diretso yung daloy. Okay, nakikita ko rin dito na mabilis ito. So, kailangan mo lang dito magtiyaga kung ano man yung tinatrabaho mo, or sabihin natin na kung ano man yung larangan na ginagawa mo, trabaho man, pag-ibig o ano pa man, kailangan dito ng tiyaga, okay? Kasi meron ditong mabilis. Merong mabilis na tatawag sa'yo, or pwede rin sabihin, ikaw yung magmamadaling tumawag dito. Pero ganun pa man, piliin mo lang kung alin part kayo dito. Then, nafe-feel ko din dito na merong offer. Okay? Marireceive mo tong offer na to. Kasi nakikita ko dito, meron kasi ditong larangan din ng pag-ibig akong nararamdaman. Maliban sa trabaho, meron din akong nararamdaman na pag-ibig na kung saan, ano, itong taong ito, iniisip ka nito. Itong tao na to, tingin niya sa iyo, very loyal ka, na kung saan, ano, pinagkakatiwalaan ka nito. Then, nafe-feel ko din dito na tapos na tong
um, tapos na itong magmuni-muni, or sabihin natin, kung hindi man ikaw itong nagmumuni-muni na ito, no, na nag-isa, na kung saan inisip niya yung sitwasyon, na-feel ko dito na tapos na to sa ganong sitwasyon. Kasi nakita niya na yung halaga mo, or pwede rin sabihin ikaw, nakita mo na yung halaga nitong taong ito. Piliin niya na lang vice versa. Then, nakikita ko rin dito na meron ditong pa-travel, patungo sa'yo, na kung saan meron ditong long distance, maybe itong taong na ito nasa ibang bansa, or pwede rin sabihin, ikaw nasa ibang bansa ka, pauwi ka ng Pinas, yung tipong ganun, na kung saan may offer na parating. Pwede ikaw yung mag-offer, o pwede rin ikaw yung makareceive ng offer, vice versa, alin kayo doon. Then, nafe-feel ko din dito na malapit na, no? Mabilis yung pagkilos ng tao nito. Hindi to magpapatumpik-tumpik kasi yung 8 of Wands is mabilis. May pagkilos. Hindi to magpapatumpik-tumpik. Na kung saan nafe-feel ko dito na magkakaroon dito ng balanse, or sabihin natin na inuudyokan to ng tao na ito na sinusunod niya na yung inner voice niya, or sabihin yung inner guidance niya. Na kung saan nagkakaroon siya dito ng kaliwanagan kung ano yung tatahakin ko, or kung ano yung tatahakin niyang gawin. Ito na yung nararamdaman ko kasi alam niya na kung ano yung tatawag. Kasi sinusunod niya na yung guidance niya. Nafe-feel ko din dito na magkakaroon dito ng balanse, at nararamdaman ko din dito na magiging okay yung sitwasyon. Then dito sa Ten of Swords reverse, nafe-feel ko dito na aalisan na nito yung mga masasakit na karanasan or problema na dumating sa inyong buhay, or pwede rin sabihin, inalisan mo na yung mga masasakit na experience na naranasan mo. Alin kayo doon, okay? Hindi halos lahat makaka-resonate. Ito lang yung nafe-feel ko. Tingnan pa natin kung ano pa yung energy na makikita natin dito. Meron din akong nararamdaman dito. Yung iba sa inyo, mabilis ang pag-alis. Kung ikaw man ay may travel abroad, nararamdaman ko dito na may mabilis na tawag, or bigla ang pag-alis. Ganun lang yung nararamdaman ko dito, no? Hindi halos lahat. Meron ditong makakalis ng bansa. Kung meron kang apply ng abroad, makakalis ka na. Okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Merong 8 and 7. Pwedeng sa December 8 o December 7. Give me more information. Meron dito, last quarter moon in Virgo. Attend to the details. Kumbaga, nagiging ka ditong mabusisi, or nagiging ka ditong mapag-aral sa sitwasyon. So, pwede rin sabihin na, nagiging kang maingat dito. Ito lang nafe-feel ko kasi masyado mong pinag-aaralan ang mga nangyayari kasi lumabas dito si Hermit mode. So, nagiging ka ditong mabusisi sa mga detalye na nangyayari sa'yo, or binabalansin mo na yung sitwasyon mo. Kumbaga, hinahanap mo yung kaliwanagan para sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Hindi halos lahat makaka-resonate. Kung meron ka mang problema about sa love, nafe-feel ko dito na pinag-aaralan mong mabuti. Okay? Yung person na parating sa'yo, o yung person mo. Ito lang yung nakikita ko. Give me more information. Meron ditong full moon in Leo, go wild. So, ibig sabihin huwag kang matakot. Huwag kang matakot na sumubok ng panibagong bagay or panibagong experience, kasi once na nagtatry ka ng panibagong experience, dun mo malalaman na merong kaibahan Alam mo yun? Kasi once na hindi mo tinatry, nagiging kang namumuo sa yung takot, makukulong ka dyan Kaya, may naman pakawalan mo. Kung hindi mo man kung meron mga pumipigil para sa'yo, minsan kasi yung takot, kinukulong ka dyan para hindi ka makaalis sa iyong sitwasyon. Okay? Kaya, sinasabi ka dito, huwag kang matakot na mag-try ng ibang experience, or huwag kang matakot na sumubok ng mga bagay-bagay, yung tipong ganun. Pero kung alam mo namang na ramdam mo na masama ito, saka mo itigil, okay? Ito lang nararamdaman ko. Be wild or go wild. Kumbaga, magpaka-happy ka, magpakasaya ka. Okay, ito lang nararamdaman ko. Or sabihin natin, nagiging kang matapang dito, natulad ng isang leon. Ito lang nararamdaman ko. Give me more information. Kasi nafe-feel ko dito masyado kang protektado,
or pinoprotektahan mo yung sarili mo? Yung tipo bang malaki yung pinuput mong boundary para sa'yo, para hindi makapasok yung ibang tao sa buhay mo? Ito lang yung nararamdaman ko. Hindi halos lahat pero ganun pa man nakikita ka ng mga tao sa paligid mo na matapang ka. Okay? Maybe hindi sila masyadong, alam mo yung tipo na hindi sila makakapag dikit sa'yo or makapagkwento sa'yo kasi masyado kang seryoso. Okay? Hindi halos lahat. Ito lang yung nararamdaman ko. Meron ditong new moon in Scorpio. Go deeper. So, kailangan ditong ng lalim or sabihin natin, nagiging kang malalim na tao na kung saan nahihirapan yung iba na malaman kung ano yung pagkatao mo. Yung tipo bang sa sobrang mong kalaliman na tao, hindi ka magets ng iba. Ganun ba? Kasi kumbaga may pagka old soul na marami kang karunungan na hindi maintindihan ng iba. Yung tipong ganun sa generation ngayon. Hindi halos lahat or pwede ring sabihin na iba yung takbo ng isip mo sa takbo ng isip ng iba. Kasi kung ikaw ay yung tipo na gusto mo merong kabuluhan, yung iba hindi. Ganun. Ganun lang yung nararamdaman ko. Give me more information. Give me more information. Meron ditong last quarter moon in Sagittarius. Practice gratitude. Kumbaga, sinasabihan ka dito na mag-practice ka magpasalamat kahit maliliit or malalaking bagay yung dumadating sa buhay mo. Ipagpasalamat mo yun, Kasi once na pinagpapasalamat mo yun, mas marami kang blessing na marireceive. Kasi mapamaliit o mapalaking bagay ay pinagpapasalamat mo ito. Yun ay kalugod-lugot sa Panginoon. Ito lang yung nararamdaman ko, Pero ganun pa man, practice gratitude. Okay, tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Maybe ikaw din yung tipo ng tao na malalim ka mag-isip. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Meron ditong malalim mag-isip. Overthinking. Celine, bring light into somebody's dark sky. Nafe-feel ko dito, nagiging kang ilaw sa iba or pwede rin sabihin magaling kang speaker, magaling kang sa komunikasyon na kung saan yung iba nagkakaroon ng wisdom sa mga salita mo, okay? Kasi yung sinabi ko kanina, masyado kang malalim. So, ibig sabihin, malalim na yung karunungan mo na kung saan pwede mo siyang i-share sa iyong kapwa na magkaroon din ng bright side katulad mo. Then dito sa Heke, change is important, release the past. Kumbaga sinasabihan ka dito na yung pagbabago ay importante at kapag halimbawa na hindi na nafe-feel ko dito sa Heke, kailangan ng pagbabago at yung mga bagay-bagay na sa nakaraan kung halimbawa hindi na to nakakabuti para sa'yo, ito na yung panahon para pakawalan mo na ito, okay? Kasi nafe-feel ko dito na nahihirapan kasi yung sitwasyon yung iba sa inyo, pero ganun pa man tanggalan mo na yung mga bagay-bagay o yung mga nangyari sa buhay mo na hindi na maganda para sa'yo, okay? Kasi tapos na yun so ngayon kailangan mo ng new beginning, new start, or new memories na kung saan may positibo. Okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.